Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Yun, welcome po sa isang episode ulit at ngayon, imbes na kaming dalawa ni Ben Bro yung inyong mga kasama, si Tito Fermin naman Tama, libre. nag-swap. Matagal-tagal din, no? Oo, Oo, matagal tagal din din. akong nawala. At saka Naging unang busy ka absent masyado ni eh. Ben Bro. Ano, no? Unang absent ni Ben Bro. Unang absent niya. Oo, unang absent niya. Kaya Oo. i-commemorate natin tong moment na to. Oo nga, sa unang absent, hindi pwedeng wala. Lahat Correct, tayo correct. kailangan umabsent. Oo. Anyway, ito, Parang ano yan, no? panibagong episode Podcast-like ulit. balance. Panibagong episode ng Thunder Under Banter. Banter! Ayos. Tito Fermin, balita ko meron kang i-chismis na event ngayon na pang ano. Ito Oo kasi nga. mga panahon na ganito ngayon, yun yung mga tuwan-tuwa yung mga kabadingan no? Pero Oo, mga parlorista, no? mga Holiday ito, parlorista. holiday ng mga parlorista. Dahil ngayon yung araw ng Miss Universe. Yun. Oh, Sunday ngayon. Sunday Saga tayo pong ngayon. balita? Ayun, ang nanalo ay si Miss Nicaragua. Yun, Pero pumasok ay congratulations. sa ano. Congratulations kay Miss Nicaragua. At ang first runner up Thailand. First time lang Oh, Thailand tsaka ng Nicaragua makakuha ng Miss U. ayos Hindi Ang ko ano ko alam lang eh. doon sa Oo, Thailand, kasi totoong yung babae bungad nga dyan kaya eh. yung kasali. Oo, di ba? Kasi napakadaming ano dyan eh. Mga Yung mga female eh. lady boys di ba? Oo, Pero lady boss eh. kung sakaling hindi man siya totoong babae, congratulations pa rin sa Thailand, umabot sila ng runner up. Oo. Ano yung final 3? Kasi Yun. tayo hanggang top 10 lang ang Miss Philippines. Ah, Ano nga ba yung first name niya? Kasadi ang apelyido niya eh. Kasi nakita ko kanina, kanina nadidinig ko lang na pinapanood nga ni Mrs. Oh. Yang Miss Universe. Habang ako ay nasa labas, gumagawa ng mga manly jobs. Ano ba yung manly jobs na Nagde-drill. ginawa mo kanina? Naglalagay ng mailbox kahit hindi na masyadong ginagamit ang mailbox natin. Para sa para sa mga Meralco tsaka Oo, PLDT. yung mga bills lang. Yan lang mga Pero yung mga sulat-sulat wala. Ang mga bills na lang yan. Kasi minsan ginagawa ng mga iniipit eh. Iniipit Oo, sa sa gate. gate. So, Oo. may tendency baka liparin ng hangin. Oo. 'Di ba? So, At saka nagkabit na rin ako ng mailbox kahit pa paano. pag umuulan, 'di ba, nababasa lang, Yan. masisira. Oo. Tama rin lang na Baka may mamaya mailbox. ma-miss ko pa yung bill, maputulan pa eh, 'di ba? Oo, Baka mawala mahirap. yung ano. Ayun, nagkakabit ako niyan. Malaking bagay pa naman sa panahon ngayon yung may internet ka at saka kuryente, ganyan. Lalo Hmm. na kung ikaw work from home, ganyan. Pero pag nagbabayad ako, online na. Oh, naks. Moderno na rin. Yan lang ang old school. Snail mail lang natin. Mga billing. And then saka So, yun batid nga. dyan sa mailbox yung makalagyan ng dahil magpapasilip ng Oo mga nga, no? Mga solicit. oo. Ay, teka, mukhang may gustong sumali sa atin. Teka lang May sumasali. May parating. Sino yan? Makikita natin kung matutuloy siya. Hmm. So, yun. Habang naghintay tayo, ayan nga. Sige. Nung binanggit niya isa sa top 10, yan, isa sa mga pumasok ang Pilipinas. Pero maganda siya no? Parang first time natin magkaroon ng short hair na Miss Philippines eh. Oo. Si pala, Michelle D. Ang Ngayon, pangalan. Michelle D. Oo. Diba? Tsaka napansin ko na diba? Parang ang mga Miss Universe na kandidata natin hindi na masyadong purong Pilipina eh. Oo, laging may Diba? lahing Mga puti. may puti. Tsaka noon kasi pagka mapapansin mo yung mga kandidata natin, yung may pagka-oriental ang dating. Pwede pa bang sabihin yun? Oriental? Pwede. Wala namang, hindi ba? Pwede pa ba? Politik naman yun Kasi eh. parang parang hindi na yata Hindi na yata pwedeng sabihin yung basta yun, 'di ba? Ganun ang
ano ng Pilipina noon eh, Oriental eh. Tapos ano, ang maganda kasi ngayon, palagi na rin inaabangan ng Miss Philippines sa ganyang mga pageant. At saka madalas naman talaga pasok tayo sa top, kundi top 10, top 5. Mm. Pero isa sa mga controversies ng ngayon, yung Miss Universe, ngayon, 'di ba dati merong Miss Spain, Ah, yung trans. oo. Ngayon dalawa na, mayroon ng dalawang kandidata na na trans, si Portugal tsaka Netherlands. Yun, Talagang pogi isang ayun, bisita natin. Ay, si bisita. Booker T. Si Booker T. Hindi niya pa tayo nadidinig. Mukhang hindi Maglalagay. pa nga. Nadidinig mo na ba kami, Booker T? Mukhang hindi pa. Nagsusuot pa ng Oo nga, hindi. Nagsusuot pa ng ano. Nadidinig Nadidinig mo ka tayo. na kami? Oo. Hindi ka na si Boy T ngayon, ha? Hindi ka na Booker si T Boy ka T na. ngayon. Booker Sino T. na pala? Booker T ka na, Booker T. Booker T. Booker T. Mamaya natin i-explain yan. Pagka, Ah. wala na wala nang, Pagkatapos pagkatapos ng na yung recording recording. natin. Ayan, tama Ayun. dahil pumasok ka na rin, Booker T. Pinag-uusapan lang namin yung sa Miss You. Miss Universe. Dapat Pero ba? natawa talaga Ito, ako Ako sa hindi tingnan mo, nagtatrabaho narinig ko ko lang. kanina eh. natawa Pero lang talaga ako nabasa ko sa yung mga comment ko kanina. yung, yung sinabi ni Tito Fermin doon sa GC natin. Nung sinabi mo na miss you na mga pre. Akala ko talaga na-miss mo na kami. Parang ha? Ako din eh. Akala ko yun ang sinasabi mo eh. Akala ko mismo na kami eh. Oo, syempre. Yung Ayan. pala miss you na. Hindi ba ako nawala? Nadidinig Hindi. ba ako? Andito ka pa rin. Hindi. Akala ko hindi. Sumagot eh. Andito ka pa rin. Tapos, yun nga, yun sa Miss Universe ngayon, dalawa yung niya. Dalawa ang trans. So, Portugal, tsaka Portugal ba? Isibat na ako, dito na sundo ko. Pabalik na ako. Netherlands. Andito na yung Sige, sundo ko, bye-bye. alis na ako. Sige. Umalis na kagad Sumilip si ka lang pala. Nagpapogi lang. Nagpapogi lang. Tapos, ayun, si Netherlands. Netherlands and Portugal, mga trans sila. Pero kung tutusin, di ba? Parang ang dami-daming babae siguro sa lugar nila. Sila pa yung Ayan, meron na tayong Nakita ko rin lang. Ayun. Meron pala ditong ganito. Tapos, may isa pa yung may isa pang bago sa Miss Universe. Meron na ring plus size. Si Miss Merong Nepal. Plus size. Plus size. Nice. Mga thick. Kasi marami naman din talagang magagandang thick eh. Hindi, tsaka yun nga, para i-normalize nga yung, kasi kadalasan pagka medyo plus size, parang nangyayari, sinishame daw sila. Body shaming. So, ang Miss Universe naman kasi, para sa mga kababaihan nga na, matagisan nga ng beauty and brains. So, yung thick na mga candidates, basta babae, okay. Pero, ewan ko ba, sige, 2023 na ngayon, modern times na, yung mga trans, parang, yun, unpopular opinion na ngayon yung yung natin na dapat hindi pwede yung trans. Kasi syempre, mundo ng mga totoong babae yun. Sayang naman kung mapupunta sa biological male. Oo. Diba? And tsaka na lang, ang isipin lang natin na parang pukonsuelo, hindi naman siya palakasan eh. So, hindi siya suntukan, no? Hindi siya boxing. Sige. Sige na nga. Kumbaga, sige, ano yan? Yun. Marami na rin kasing yun, kino-consider yata sa Miss You. Pwede na rin yata yung mga divorced, tsaka may mga anak. Basta Miss. Basta Miss. Alam ko gano'n. Parang, which is, tama naman, di ba? May sense naman. Kung divorced na, wala mang asawa na, okay naman, Miss na. Yung mga single moms, Miss din naman. Pwede. Yan. Di ba? Kumbaga, mas pa nga yun mas challenging pa nga sa kanila yun kapag gano'n. Oo. Tsaka mas sakaling Tsaka mas may advantage sila kasi kunwari nanay nan sumali sa Miss You.
Parang mas marami silang pwedeng iambag sa ano sa society, kumbaga. Oo, tama. Yan. Mas makikita mo yung ano nila, yung sincerity nila sa trabaho talaga nila na gagampanan sa loob ng isang taon. Yan, correct, correct. Yun, So, yun, sa mga, congratulations sa nanalo. congratulations sa mga nanalo. At Mm. alam nyo kasi yung Miss You, matagal na yan eh. Di ba? Parang mga bata pa Oo. lang tayo, Miss You na. Nung high school tsaka college, hanggang sa nung mga nagtatrabaho na, medyo, ang inaabangan ko lang talaga sa Miss You ngayong yung swimsuit competition. Oo, tama. Eto, Yan tuwa yung talaga ako yan. nung nanalo si Pia. Congratulations Oo, talaga. yung ano na yun, yung swimsuit Ah, competition. Grabe. marami kang lalaking binagong buhay. Oo. Dahil sa iyo na-appreciate Napanood ng ko mga lalaki yung, kasi ang Miss napanood ko yung Universe. swimsuit na yan, binabalita. Nasa opisina ako noon eh. Para, kasi di ba ginagawa yung mga competition ng swimsuit, ibang araw. Oo. Tapos parang binabalita sa news. Doon sa mga nanonood ng balita doon sa kainan, sa kantin. Mga Yung ganun kasi talagang dig 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 may, dig may dig ano dig eh. dig dig mga ganun eh. May Oo, di ba? tsunami, may Bounce na. tsunami. May tsunami nung Oo. panahon ni Oo, Pia. umaalon eh, di ba? Tsaka natural na natural eh. Oo, kaya maraming salamat sa iyo, Miss Mm. Universe Pia Wurtzbach, dahil sa Yeah. iyo nagbago ang pananaw ng mga lalaki Ah, sa panonood tsaka, ng beauty pageant. tsaka siya yung isa sa mga pinakakilalang Miss Universe. Kasi Correct. napaka-controversial. Mm. Di ba? Salamat na rin kay Talagang, Steve Harvey. Steve Harvey. Oh, tama, Si tama. Steve Salamat kay Harvey. Steve Harvey. Pero yun nga, gawa nung dati pa nung Miss You, high school pa lang. Syempre, parang nung high school ka, naiisip mo sana tumanda na ako para may mga Mm. nagagawa na akong mga ganyang bagay-bagay, ganito, ganyan. Naalala ko lang yung ganung topic kasi may nabasa ako sa Reddit. I-share screen ko rin lang na Oo, sige. ano, para nakikita ng mga manonood. Nasaan na ba yun? Ito. Nakikita mo ba yung Yan. screen, pre? Yan, nakikita ko. Adulting PH. Oo, sa Reddit ng Adulting PH. Ang sinabi ni Mhm. Redditor na awit loads gege. Awit. Awit loads. Parang ano yun, parang ewan ko. Parang ganyan tayo. Ewan ko sa'yo. Gege, di ba? Awit. Oo nga, tama, tama. Di ba? Awit Awit. loads Ewan ko gege. sa'yo. Parang ganon. Parang gano'n, oo. Ang sabi niya kasi, excited na ako sa corpo life after college. Napaka-ikli ng mensahe niya eh. Oh. Aircon, Oo nga. salary, go home and hobbies, sabay jakol. Puro. Batang-bata pa talaga to. Oo, ang bata pa. Ang Oo, nakakatawa lang dito kasi, excited. yung mga nagko-comment, parang ano sila eh. Oh, kunwari ito, sabi ni Physical Beyond. How do How we do tell we tell? him? Oo nga, yan yung Sabi mga ni, nasa ano na yan. Mga nasa 30s na siguro yung mga yan, no? oo, Kaya late 20s. sabi naman ni McDonald's Pyongyang. First heard that when I was like Bonus 6. yun. Ang puta. Saka nung Rosa, ito medyo mahalaga itong sinabi ni Rosa 01. Nung bata pa Mm. tayo, ayaw natin maging Squidward paglaki. Guess what? We are all Squidward now. Oo naman. Tama. Yung parang grouchy. Oo. Yung Oo nga, tipong tama. wala ka nang gustong gawin sa trabaho kundi nandun ka lang dahil alam mong kumikita ka. Oo, yun nga. Yeah. Ikaw may ano ka ba? Hindi kaya ko lang na-relate to dun sa Mm. Miss You. Kasi nga naalala ko nung panahon na si Pia medyo sumisikat na. Although matanda na rin naman Mm. tayo nun. Pero kasi naisip ko all those years parang dumaan din tayo sa ganitong phase ng buhay na sana Oo, pag tama. tumanda na Lahat ako. tayo na-stuck. Oo. Sana tumanda na ako para magawa ko itong mga gusto kong mangyari, ganyan ganyan. Pero ngayong matanda na Mm. tayo, wini-wish natin sana bata pa tayo. Yan nga eh. No? Hirap kasi parang sa pace kasi talaga ng ng buhay natin eh. Kunyari yan na nag-aaral tayo. Nahirapan tayo mag-aral, mag-review, parang akala natin yun na lang yung buhay. Sana matapos na Oo. to para makapag-work na.
Akala Oo. nila dun tatapos yun eh. Di nila alam ewan ko ba parang parang mas ano eh. Hindi niya siguro na-experience yung ano, 'pag naranasan na niya yung, toxicity nung mga katrabaho. Ayan, oo. Kadalasan dun talaga tayo na ano eh, dun talaga Kasi ano, dun tayo bumibigay, yung sa 'di ba toxicity sa ng environment na school ano, sabihin natin yun. sa school, eh, may mga kupal tayong mga classmate, ganyan. Ibang Yan. level yun, eh, ibang level yung tawag dito, yung kakupalan ng mga classmate sa kakupalan ng mga toxic sa working environment. Oo, yung mga ano, diyan mo makikita yung mga pabibo, Ayan. 'di ba, na mga ano, mga sumisipsip sa boss. Kasi kung Oo, sumisipsip na estudyante, wala puwede mo namang ano yun, eh, kumbaga, ah, puwedeng wag mo ng pansinin yun, eh, kasi puwede namang gumawa ng ano, eh, ng mataas na grado, eh, 'di ba? oo, Puwede ka namang correct. mag-aral ng maigi. Pero Mm. pagdating sa pagsipsip ng ano, siyempre sasapawan ko na sa trabaho, eh, Oo, may mga hindi award-award yan. at saka ang mahirap kasi sa 'pag nasa trabaho ka na, sabihin nating sumipsip ka, tapos nagustuhan yung performance mo, lalo kang dadamihan ng trabaho, eh. Sa school, at Oo, least yan. pagka sumipsip ka, oo, nag-igi ka sa Oo, eskuwelahan, tama ka, may grado. Sa trabaho, may walang grade, grado, eh. oo. Sa Wala, trabaho, oo. ang pinakagrado mo sa Bibigyan ka trabaho, pa ng dagdag maraming trabaho, trabaho, oo. oo. Tapos 'pag Kaya dagdagan ka ng trabaho, yung sweldo mo gano'n pa din, oo. hindi naman Eh, tataas. putya ang tindi ng inflation ngayon, 'di ba? Kaya wala, good luck Mm, na lang talaga sa mga ano ngayon, sa mga taong gustong magsipsip tapos gawa ng gawa, wala namang naiuwing ekstrang pera, so good luck sa inyo. oo nga, good luck. Natatandaan ko yung ano, eh, nung una kong sweldo, eh. Bumili Oh, lang ako ng cake para ano lang, pang-celebrate, celebrate. celebration, oo, na Oo. eto yung unang-unang ano, trabaho na nakuha. Pero buti ka pa natatandaan mo 'no? Ako kasi hindi ko na Oo. matandaan, eh, kung anong una kong binili. Ang una ko yatang binili kung hindi ako nagkakamali either cellphone Hmm. para kay Airmats o bumili rin ako ng ano, ng action figure Hmm. Tsaka parang ang na liit pa ng ano nun, yung parang starting, magkano mm. bang starting 8,000 lang yata yun, malaki-laki na yun. Sa'kin ano, Two ano, 10 2004. 10K tapos Yan parang 10, yun nga, parang oo. feeling mo, "Uy, laking pera nito, tang-ina." Oo, malaki na yun. Ngayon yung 10K mo, parang monthly bills lang, eh. Oo, 'di ba? Yung sa Oo. grocery pa lang magkano na yung gagastusin mo sa grocery ng isang isang linggo, aabutin ka na ng 5,000 halos, eh, lalo na kung pamilyado ka. Hmm, Kung mag-isa ka lang sa oo nga. buhay, siguro mga 2K per week puwede, pero kung may pamilya na, malabo yung 2K per week mo, eh. Mm, mahirap talaga. Yung ano nga lang talagang mamimili ka ng ano, yung 2K mo parang ilang araw lang yun, 2, 3 araw, ganyan. Akala ko parang dura na lang yung 2K, eh. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Pero iba, Pucha. iba na talaga yung ano, iba Pero na ngayon, talaga matututo sa kang mag-budget. sa kalagayan mo ngayon pre, 'di ba si baby ilang buwan pa lang, mga 6 months ba? 6 months na ba siya? Hindi, magpa-5 pa lang. Magfa-5. Mga Mga 4 and a half siya, ramdam mo ba yung ano, ramdam mo yung pinagkaiba nung kayong dalawa pa lang ni boss tsaka ngayong may baby na? oo, iba. Iba din talaga. Although hindi naman ako bumibili ng ano, ng mga, gatas. Yun kasi yung pinakamahal talaga, eh, Oo. gatas. Yung mga diaper lang. At saka Kasi laking breastfed naman. laking bagay nung breastfeed, eh, Oo, 'no? kasi magkano mang ano, 'di ba? Yung pang isang buwan na kalahating buwan nga lang yata yun, eh, 1,000 mahigit na, eh, Oo. yung formula, Mm. 'di ba? Ayan, mga diaper, ayun lang ang sa ngayon. Pero ramdam na rin talaga yung ano, hindi kagaya nung dati siyempre mag-isa lang ako dito, sa'kin lahat ng pera. Pero hindi ko na naiisip yun. O Parang kaya ano na nabanggit mo na talaga, naman, sumama na naman yung loob ko sa'yo pre, eh. ano yun, yung dati, Dahil parang oo, idol lang. dapat ikaw yung takbuhan talaga ng tropa pagka may Oo, pinalayas. oo. Ngayon hindi. Eh, hindi na Pero puwede. nakakapunta naman dito.
Nung Sabado nga lang, 'di ba? Oo. Sayang Oo. wala ako nung Sabado, yun yung ano, walang ya kayo, nag-celebrate kayo ng birthday ko, ako yung wala. Kaya birthday mo yun, happy birthday, belated. Birthday ko, ako yung wala, puta nag-inuman, ako yung wala, hayop. Oo nga. Pero Pero yung ang nga galing, hindi kami nalasing. oo nga eh, paano kayo malalasing eh, 'pag magkakasama tayo puro lang naman tayo ano, tawanan eh. Tsaka may Oo, ano, ayun. may sense yung usapan kasi kaya hindi tayo nalalasing. Oo. Ano Kaya nga yun, siya isang black label yung naubos namin eh. sarap oh, putya. Oo, 'di Ay ba? teka dahil nabanggit mo nga yan, ewan ko lang kung makikita. Ito talaga pagka may nakita kayong ganito diyan sa Pilipinas, try mo 'to. Ayan. Smirnoff. Smirnoff ano yan? Oo, Yung ano? yung ano, yung tamarind na spicy Spicy tamarind. tama. Masarap 'to mga Lasang sampalok. lasa siyang sampalok, yung parang Monigold, alam niyo ba yung Matamis. Monigold? Mm. Matamis na maasim na may anghang, Oo. yun yung lasa nito. Hmm. So parang ano, parang hindi pagka-tequila. Kasi Oo, pero medyo kasi yung maanghang yung tequila tequila eh. ano eh, wala siyang lasang sampalok Iba. eh, pero ito Yun lang. meron. Mm. Kaya Smooth ito naman. balikan lang. Beer Oh, yan. Ano mo? smooth siya pero yung ano, ilan ba yung 35 ba yung sinabi ko 75 yung alcohol level 30. niya. Ang taas. Oo, kasi Oo. ano nga siya eh, vodka eh. Oo, Pero vodka. anyway, balikan ko Kaya, lang tong si ano, si Awit Lutz Gege na ayun, sige. papayuhan ka lang namin no bilang mga tito. Oo nga. I-enjoy mo lang yung college life mo kasi hindi mo na Oo. maibabalik yan. Enjoy mo. Tsaka wag mo i-expect na masaya ang Oo, adult life. corporate. Lalo yung corporate, di ba? Oo. Lalo pa yung corporate. Kasi pag nag-corporate ka, parang 8 oras kang nasa opisina at nakaupo. Pag Paupo. corporate. Tapos makikita mo Oo. lang yung mga kakupalan Oo, mga sa katabi mo. paligid. Cubicle. Yun ang buhay mo. Nasa Oo. cubicle ka pag sa Para kang corporate. preso. Kaya nga ako minsan naiisip ko, parang ang sarap ng may mga trabaho ano na lang, yung talagang gagawa ka na lang, hindi ka na masyadong nag-iisip. Yung Oo. yung yung trabahong hindi mo na iisipin, kinabukasan, yung mga deadline na ganyan. Yung mga reports, yung Bakit di mga ako changes lumalabas? dun sa report. Ayun Ay, si ulit bumalik. nagsalita itong ano. Oo. Teka. Yun yung Hindi parang mga malabas. ayan, nasa siya. Ayan. Yun yung isa sa mga Yun. Putya, may yan. bilog. Malapit na Nakamoy. matapos Yung malapit na matapos ang oras natin ngayon ka pa sumali. oo nga. Kakauwi ko lang, naka-mobile lang ako. Lang ya. Hindi, Ayan. pinag-uusapan naman namin na ngayon yung ano, adulting nga na yung nakita na kasi sa Reddit. Excited siyang tumanda Maganda yan. para daw Yan yung gusto kong magtrabaho. topic eh. Ay wala na, patapos na tayo. Lang ya, sayang. Oo nga. Pero tama 'di ba? Masarap talagang minsan naiisip ko pagka yung mga taong nasa labas. Kasi pagka kunyaring ka, vacation leave, Oo. mga isa o dalawang araw, parang alam mo yun, yung pakiramdam na nasa labas ka ng opisina. Tapos Oo. ganitong araw, yung weekdays, iba yung pakiramdam yung nakagala-gala ka, Correct. ganyan. Yung sa labas, may mga nakakasala mo mga ibang tao. Pero pagka yung corporate, nakaupo ka dun sa cubicle mo, nakakaano na Hindi, tsaka Yaw ko na. ano Pass. boring na. Autopass. ang bad trip doon pagka may Christmas party yung mapipilitan ka pang sumayaw. Oo, pag bago ka, no? Yung mga nasa probationary period. Oo. Mga Pipilitin kang pandarang sumayaw, talaga yan. kumanta, tain ng yung mga hayop na Dadaragin yan. ka ng Swerte na dadaragin sila ka sa akin. ng Swerte sila Ano? sa akin, di nila ako pipilitin. Bakit? Kasi automatic na kasi dancer Automatic nga pala. Kumanta pa nga ako dati sa banda eh. Aba, putya. Ayun pala eh. Sa mga singer ka rin pala. Makapala mo kung nga ako sa Christmas party. kahit na alam mong wala kang premyo. Oo, kahit alam ko wala akong premyo. Kahit alam kong sintonado ako. Kapala na lang mukha. Ay, hindi ko kaya yung ganun na hayop. Good time lang naman eh. Pero gagawin ko yun pagka yung kasama ko, mga sraulo din. Pero pag kasama mo, seryosohan,
Tapos Dati, isinusunod. nung, bago ako naman mag-resign, hindi ako bago nun. Alam man, bago ako mag-resign, kumbaga gusto ko na ma-experience. So, Oo. sumali ako ng pero kasama ko naman kasi yung mga tropa eh. So, magugulo ko yung mga sayo-sayo na practice. Tapos yun, nung sa kagandahang palad, naka-third place kami dun sa Oo. sa Kalain mo naka-third place pa. Ako wala akong talagang wala akong sinalihang mga ganyan. Buti third na lang place hindi kami ako kasi napipilit. tatlo lang. Ayun, medyo naputol lang kanina. Ano yung kinukwento mo, Tito Oo, Fermin, dun sa third place kayo, third place. Oo, third place kami nung may competition yun doon sa Christmas party namin. 2009 yun, natatandaan ko eh. Tapos, yun nga, third place kami. Kaya palakpakan. Tapos tatlong teams lang yung naglaman-laman, kami pa yung pinakapangit. Ayun. Kumbaga siguro kung may kung uh, gusto pa siguro lang ilagay kung hindi lang siguro tatlo yun baka nahiya lang na isali kami kasi walang kakwenta-kwenta yung mga ginawa namin. Sabi, Sayo-sayo lang eh. sabi siguro ng mga judge, total, tatlo lang naman kayo. Kawawa naman tong mga to kung hindi pa Oo nga. isasali. Muntik pa kami mag fourth place eh. Naalala nila tatlo lang. Kawawa naman po Ayan na. siya. Ayan na si Si Booker T. Booker T. Ayan po Ah, si Booker T. Nag-join ulit. Booker T! Ayop kayo, ginawa So, niyo. alam mo na. Oh, Booker T, di ba yung sa WWE? Oo. Oh, yun, Booker T. ano nga? Mamaya, pakita natin yung video mamaya kay Booker T kung bakit siya naging Booker T. Ayun nga, di ba? Corporate na yan. Yan, yung mga, dapat niya i-expect yan dahil excited siya. Ang ngayon, di ba, ang tawag dito, ang mga, kunyari, ganyan, ang graduation ngayon is, kailan ba? August? Hindi ko alam kung Hindi. August ba. September June. din. June. October? Hindi Tama, kasi June naman. August, September Nag-usog ang na pala. ngayon, di ba? Oo. Start. So, kung magkakamp siya ng mga trabaho, makakakuha siguro siya ng work ng mga August. Yan, mga August, makapagtrabaho siya. Since, proby siya hanggang 6 na buwan. 6 months, si Oo. August, September, October, November, December, January, hanggang Pebrero. Yan ang una niyang pagandaan. Yung sumali sa... Hanggang Pebrero, batukan, gano'n. Hindi naman. Saka mas Batukan ng pusa. diba? Pagka bago ka talaga lalo sa corporate, dyan yung mas maraming bully kaysa sa school. Oo. Kasi talagang mga experience na yan sa yung mga nasa corporate eh. Hindi Mas siya marami yung siyang bully na mas maraming kasi bubully. sa school kasi pag sinabing bully, yun yung mga Hihingi ng namamahiya, pera. mga nanggugulpe. Sa corporate Huwag naman, ka. naman, Hindi ka huhubuan. Hindi ka hubuan. Chuchupain ka lang bigla. Chuchupain. Ng boss mong alam mo na. Hindi, sa corporate, para sa iyo, awit loads gege. Kasi, tawag dito, yung mga tipong hindi mo alam kung paano ka tatanggi ng maayos sa mga dagdag utos. Syempre, kasi may hiya ka, baguhan ka eh. Hanggang sa... Yan yung mga tipong pag nasa sleeping quarters ka, tatawagin ka, halika, tabi tayo dito. Yun, putya, parang gusto ko yun Gusto ko yun. Katabi mo yung boss mo, mas malaki katawan sa'yo, no? Yun. Parang si tawag dito, si Roderick, di ba? O pare, halika dito. Mas ka. Oo. Ayan, mga ganyan. Pre, malamig, wala akong kumot, tabi tayo. Pare, halika nga dito. Gawin mo itong may papagawa ko sa'yo, ha? Mga after shift. Mga ganyan. Mag-extend ka. Yun, putya. Pero yun pala. Usong-uso pa mo dyan sa atin yung mga OTY. Corporate sa atin. Pero kung tutuusin. Sa college, habang, kunyari, na sobrahan kayo ng oras, okay lang yung mga 5 minutes lang hinihingi ng mga prof nyo eh. Di ba? Mga 5 minutes. Teka, extend tayo ng 5 minutes. Tapusin nyo na itong ginagawa nyo. Kasi para sa grades nyo rin naman yun eh. Kasi sa trabaho, putya.
pag nag-extend ka ng 30 minutes, wala ka ng bayad tapos wala man lang Oo. kapalit na konsuelo. Yung mga Nakakaasar. ano yan eh. Yung mga bibo, yun yung ano. Yun yung papakita nila sa boss nila nag-extend sila. So, gaganda yung ano. Gaganda yung imahe nila sa Mm. ano. Pero kung tutusin, hindi dapat ginagawa yan eh. Oo, Kasi tama. yung mga ge-extend na yan, sila yung mga inefficient sa mga trabaho nila. Correct. Kasi Oo. kaya ka nga binibigyan ng 8 oras sa loob ng isang araw. Ibig sabihin nun, dapat nagagawa mo na yung trabaho mo nun sa ganong time frame. Oo. So, pag nag-extend ka, hindi dapat magandang ano yan, example. Kasi ibig Correct. sabihin, hindi mo ginawa ng tama yung ano, yung trabaho mo. Kasi Oo. kailangan mo pang lumagpas sa 8 oras. Mm. Dumating na yata Kaya, yung ano, parcel ko. Ayun, sige. Ba't hindi pa kumakatok? O, may di ba? mailbox ka naman eh. Yung Doon mo mga ipalagay ano, sa mailbox. hindi, malak parcel yun. Hindi kasha. Par playpen ng baby. Playpen ng baby sa mailbox. Ayan, Magkakasya sa sandali. mailbox Tao yun. daw. Sige, sige. Babalik ako. Kayo muna ni, ni Booker T. Ano ba yung kinakain mo, Booker? Ha? Noodles nga. Ano? Malamig yung lakas ng ulan eh. Ayos Papainit buti ako. buti pa dyan sa, sa lugar mo, umuulan. Sa Luzon yata, parang, hindi sa Luzon tuloy. Sa Metro Manila yata, hindi umuulan eh. Hindi ko alam. Pero sa mga probinsya, yung isa kong ahente, binaha eh. Talaga? Saan ba yung lugar nila? Oh, grabe yung ulan eh. Pero okay lang naman sila. Okay naman, nakapag-evacuate na. Pero yung unang araw, di nila na-anticipate. Mahina na madami yung buhos. Dire-diretso, ganun. Diretso. Pasok hanggang loob ng bahay eh. Kawawa naman. Tapos, Yun yung yun yung masakit eh Ayan. pag nakasira na ng mga gamit yung Ito bahay. na. Ito yung ano, ay, hindi Anyway. kita eh. Oh, hindi Hindi kita. kita. Back to you, Tito Fermin. Ayan. Tumatagos eh, no? Ayan, Oo ang eh. laking parcel. Ayan. Ayan. Ayan, natatakpan ako. Hindi kita, no? Buti pa yung Bad trip. Smirnoff kita. Hindi, kasi talagang tinutok ko, tsaka baka kasi puti. Hmm. Hindi, pinag-uusapan ano nga namin ba? ni Booker T na yung kasama niya o tauhan niya sa trabaho eh, binaha daw nitong mga nakaraan. Kasi sabi niya, nagpapainit daw siya, kaya kumakain siya ng noodles. Bakit malig na ba dyan? Pero sarap ng ay, hindi naman masarap. Nakakatamad Lamig dito. gumising sa umaga. Nakakatamad ano? Malamig na, tapos sumukulan pa, Nakakatamad lalong lumamig. bumangon. Nakakatamad Oo. bumangon kasi malamig na sa umaga. Hindi, pabor kay ano yan. Yung amihan. Pabor kay Booker T yan kasi patulog pa lang siya eh. Oo nga, no? Mas masarap yung mas masarap matulog. Oo. Pero hindi, mas Anyway, masarap pa rin matulog sa gabi Yung kaysa sa ang araw. lang, ang ito pala kay Awit Lods Gege, yung nag-post nga sana makakuha siya ng work from home agad na trabaho. Oo Kung nga, gusto niya, oo. kung ang gusto niya experience na. aircon, salary, hobby sabay jakol, sana makakuha siya ng work from home para habang break niya pwede siya mag-jakol, mga tipong ganun yan. Hindi, Pwede. kahit hindi break, kahit during nung Sabagay, o nga, no? Oo, Wag lang isang mag-jakol kamay. habang meeting, puta. Mahirap yun. Oo, Kaya yung siguro din lang niya nakasara yung webcam. Baka mamaya nakalimutan niya i-off. yung pa kasi may mga clients na kailangan may screenshot ng cam mo habang nagtatrabaho ka. Paano kung kasarapan mo na gumagano ka na, tangina Oo nga. sabay nakuha ka ng picture yari. Oo. Pwede kaya yun? Parang kung tutusin, nasa private domicile mo ikaw, di ba? Oo nga eh. Hindi ka daw, di ba? Yun Hindi yung ka dapat binibig. Yun yung nilalaban yata ngayon ng mga nag-work from home dito sa US na nireklamo Oo. nila. Kasi nga, Kasi bahay mo invasion yun. of privacy na eh. Kasi kung natatapos mo naman yung trabaho mo, at kung lahat napasa mo sa deadline, hindi na dapat niya na question kung anong ginagawa mo, kung paano mo siya na tatapos. Ang importante doon tapos. Di ba? Yun Parang yung importante sa lahat ng kay trabaho. Mrs. yung client niya, kahit na hindi siya nagtatrabaho ng 8 oras, basta tapos nila yung trabaho. Okay na eh. Tama, di ba?
May isang Yun topic talagang dating ano. ganyan sa social media, may nag-post Oh. sa isang page na mga freelancer. May nagfe-flex doon na ang trabaho niya is 8 hours. Tapos, natapos siya ng 4 hours, so matutulog na lang siya. Ang Pero dami bayad yun, nag-comment na, Bayad lahat bayad yun. Oo. Bayad yun. Ang dami nagko-comment daw na parang hindi na daw nahiya sa employer. Ang daming mga negative comment. Pero kung tutuusin, ginawa mo naman efficiently yung trabaho mo eh. Sa sobrang Oo, galing diba? mo, natapos mo in 4 Natapos mo hours lang, kaagad. natapos mo. So you deserve that break kasi yung trabaho mo pang 8 oras yan eh. Eh natapos mo Oo lang nga. 4 oras lang, di ba? Dapat mas may award ka pa, no? Oo. Di ba? Oo. Tsaka yung ano mo, yung trainings mo, tsaka yung skill set mo dun sa trabaho na yun. Eh, yun lang eh, di ba? Kumbaga mas naano mo siya eh, mas tawag dito, mas napaganda mo pa nga kasi mas mabilis mo natapos lahat eh. Ano yan eh, parang kumbaga nausay yata yung ganyang mga yung binibilang yung ano, parang kasama sa productivity yung ano, nung nag-start ang BPO eh. Kung baga ang mga productivity niya sa mga dati yata, parang sa mga factory lang ginagamit yan eh. Hindi naman talaga pang corporate ang mga productivity. Yung sa akin kasi na alam ko diyan, kasi yung tsuhin ko may kumpanya siya. Ganun talaga sila eh. Parang ever since. Pero sabay kasi yung sa uncle ko, logistics sa customs. Kaya kailangan din talaga ng productivity numbers dun. Pero yung nga, siguro sa mga ordinaryong opisina, kunyari sa bagay sa mga government Depende kasi sa agency ano eh. na ano, 'di ba? Sa mga government offices, pag sinabi mong alas 5 na, talaga sarado na sila. Ewan ko lang kung gumagawa pa sila ng trabaho diba? dun sa Mga loob. alas 5 eh. Alas 4 pa nga lang, nagsisipag-makeup na eh. Oo. Sa Sa bagay, government. Ano eh, parang Pero tawag which is, dito. yun talaga yung dapat. Kasi ang kikita dyan, hindi naman yung tao, hindi naman yung empleyado sa pag-extend mo. Oo. Ang kikita dyan, yung ano, ang laking Kumpanya tipid eh. nila dyan. Mm. Yung kumpanya, lalo mo silang pinapayaman. Correct. Kumbaga, hindi ka nabayad, di ba? Eh, kumbaga, kaya nga sila naglagay ng quota eh. Para hanggang doon lang talaga. So, pag naabot mo na yung quota mo, pwedeng petics ka na. Correct. O ano. Depende yung naman time sa management. line of business eh. Kumbaga, yun ang binigay sa'yo ng employer mo, parang dapat mo matapos yun in 8 hours. Eh natapos mo nang mas mabilis. Mas efficient ka, di ba? Yun lang yung binigay sa'yo ng employer mo for that specific day eh. Oo. Di ba? Alam nga naman manghingi ka pa. Boss, bitin pa ako. Hingi pa uli. Oo nga. Pero di ba mga sip-sip, ganun nga minsan? Ganun sila umasta, yung mga sip-sip. Sa kapag ka-empleyado ka, yung kanyari ganyan, staff, di ba? May team kayo, tapos pare-pares kayo ng mga ginagawa. Ano yung mga ganyan, pagka nakabase sa production tsaka sa quality yung ano, kailangan pantay yun eh. Kasi di ba iba pinapili pa, ano ba raw mas mahalaga, productivity or quality, pero kung tutusin dapat parehas yun. Oo, balance dapat. Di ba? Tapos, ang nangyayari ngayon, yung time management, hindi mo magagawa ng pangkaraniwang staff yan eh. Time management. Kasi ang trabaho ano pa rin sa boss mo eh. Eto, unahin natin, ganyan. So, sabay-sabay kayo lahat. Sa kanya nakaasa yung yung pag-divide ng trabaho. Kaya nga tinatawag silang manager eh. Kaya nga sila manager kasi nga taga-manage sila ng workload. Yun. Ngayon, kunyari, ikaw yung tipong empleyado na maayos ka magtrabaho pero sadyang talagang nagpa-pile up. Nasa sa manager mo na yun kung kanino niya i-assign yung ibang load para hindi naman lahat nasa sayo. Kasi nga, kailangan 8 oras yung trabaho mo nga. So, kung hindi mo matapos ngayon, sige, may bukas pa nga para gawin mo yung trabaho. Pero pag may nag-pile up na naman na bago, dapat yung manager, bilang manager nga, siya ang mag-a-assign kung kanino ilalagay yung iba. Kasi alam naman niyang hindi ka patapos eh. Diba? Yun yung doon. Dapat na nangyayari. Kaso hindi. Lalo pa dyan sa atin, ako, putangin talaga. Oo, dito. Nung yun nga, pansin ko sa mga sa mga boss. Lalo na mga bagong mga BPO. Pag bago-bago pa yan, ang mga may hawak yan, Yung mga puti, di ba? foreigner. Mga puti, mga team, mga yellow, yan. Sila. Basta hindi Pilipino. Basta yun, hindi Pilipino. Pagka sila yung maayos, parang yung parang naglalaro na lang din.
Kapagka nagtatrabaho ka. Pero once na nagtagal-tagal na, mga 3 years na yung BPO, 3 or 4, Oo. ganyan. Pag nag-5, yun yung pinaka 5 years eh. Pagka umabot na ng 5 yan, so ipapasa na nila sa yan, sa mga boss. Kasi doon yung mga na-promote na yung mga mga staff mo eh. So gagawin na nila mga manager yung mga Pilipino. Doon nagkakaroon ng ng biglang pagbabago ng management Correct. na yun, humihigpit ng humihigpit. Na parang Kaya nga, di ba, tama, bakit? kunyari, inabanggit mo na 5 years, no? Mag-uumpisa yan, mga Mm. banyaga yung humahawak. Tapos makikita mo, Oo. may progression eh, in 5 years. Oo. Pero the next 5 years, pag Pilipino na yung humahawak, nagiging stagnant na yung kumpanya. Di ba? Oo, di ba? Ang dami na Ano nangyayari? nagre-resign. Oo. Di ba? Biglang Ang dami na nagiging, nagre-resign dahil sa ang taas na ng wala nang aseso. ang Kasi kung taas na ng tutuusin, attrition rate ang napansin ko puta. nun, oo, di ba? Yun eh. Yun yung kaya dumadami yung once na yung mga Pilipino na humawak. Ang dami ng mga empleyadong nagre-resign. Kasi kung tuusin, ang bilis talaga ng progress kapag yung mga yung mga puti. Tapos, pag hindi mo sila pinaghigpitan, ang empleyado nag-e-enjoy. Oo. Mas maganda yung naging trabaho, di ba? Correct. Kasi isipin mo yung narating mo nung time na yun, ang ganda eh. Di ba, isipin mo, nakarating nga yung kumpanya sa ganitong status eh, na-establish nga natin na para tayo naglalaro. Tapos pagdating ng mga ilang taon, biglang mong hihigpitan, hindi na fun, di ba? Wala na yung fun element ng pagtrabaho. Kumbaga, hanap ka na tuloy ng ibang Naging burden na yung fun ang puta. Naging burden na. Hahanap ka na tuloy. Yun yung ibang dahilan ng mga ibang dahilan ng mga empleyado nagre-resign. Ang toxic na. Lalo si pa Booker T nakakatakot eh. Dahil, Booker T, di ba ano ka na? Manager ka na? Hindi pa naman. Hindi pa Going ba? there. Going there. Nawawala yung camera ni Booker T eh. Baka pag nagsasalita tayo, baka inaano niya. Ako na yung boss eh. Ako yata Nawawala yung camera ko. mahigpit ako. Pag wala na yung camera, ang ganda si Booker T. Ganyan yung ginagawa ko sa mga ko eh. Mga staff ko eh. Bina-micromanagement ko sila. Lagi na lang kasi umakain sa rep sa. Wala eh. Ganito, Natago mo na ako. Kanyari nagkamali si Booker T. Kanyari, ay, papatay niya. Ay, naku. Sorry. Bigla ko on. Napagana, Bigla niya na i-on yung ganun pala. Ganito yun. Ganyan. Ayan, Booker T. Tapos pagbalik. Nakasubo. Buti model siya sinasubo mo. Baka sinasubo. Yung nga, baka mamaya may talong na sa bunganga. Baka gano'n ka sa gilid. Para si Bruno, no? Yung sa espiritista. Nakita niya ba yun yung video? Parang alam ko nga yan. Pili. Yun. Yun, diba? Parang baka mamaya dahil manager na siya, ganun yung pag-manage ko sa staff ko, Gago tong mga thunder banter na to, Akala mo magagaling. Hindi pa naman ako manager. Magaling talaga kami. Pero totoo yun, pag hindi ka maigpit sa tao mo, maganda din ang result. Diba? Pag masyado kang uptight, maraming mag-a-class. Tsaka babalik din sa yung result nun kasi pag hindi na sila motivated, pagka masyado kang maigpit pansinin mo, walang gana magtrabaho. Saka pagka yung inano mo yung staff mo na nasa natural nilang paraan ng pagtatrabaho, makikita mo talaga kung sino yung mga mga sipag sa hindi. Kasi makikita mo mga abusado, yung mga abusadong mga staff. Tapos syempre, kapag yung mahigpit ka, lahat na yan magiging lalabas na tayo yung mga sip-sip yan. Tapos yung mga staff mong tamad, na lang, matututong mandaya, mga ganun. Pero ang maganda lang siguro sa ngayon, dahil malapit na ngayong Pasko, marami ng mga nag-aantay ng mga bonus, 13th month pay, ganyan. Ayan. Pero November. Ano lang naman yun yung 13th month pay kasi sa panahon ngayon parang aamuyin mo lang tapos mawawala na. Tsaka parang offset lang talaga.
Kasi panggagastos mo yung isa, ipamimigay mo sa Pasko eh. Tsaka pagbibili Yun mo ng nga. panghanda Gano'n na eh. nga lang. Wala Ang lang nangyayari. ding ano. Buti nga Wala kung lang maamoy din. mo pa Kumbaga eh, kung impossible. mauwi mo pa eh. Yung iba dyan, dadaan lang sa ATM mo, pagka check mo, wala na uli, dumaan lang. Ano lang, parang nagkikita Oo. lang, no? Tapos wala na. Oo. Kumbaga, nagpatago lang saglit, tapos kinabukasan wala na. Oo, kasi kailangan mong gastusin talaga yan eh, dahil ang daming kailangan pagkagastusan talaga pag Pasko eh. Oo. Di ba? Tulad ng Sa mailbox. States ba? Sa States ba may 13th month din? Yan, Mamaya. mailbox. Hindi, meron Meron din ba kaming 13th month dyan? depende sa kumpanya. Tulad kami, may bonus kami sa sa Oo. Pasko. Kasi Oh, yung yun, sa akin nga lang, bonus. mababa pa kasi kaka-umpisa ko lang, wala pa akong 1 taon. Oo. Sa- Hindi, sa ang bonus Pinoy, kasi ano yun eh, profit sharing, di ba? Yung ano ng Parang ganun. bonus. Mm. Yung ano, yung 13th based kasi month. yung client namin. So, hindi applicable sa kanila yung 13th month. Sa Pilipinas Hindi, lang di ba? yun. Sa Pilipinas Bonus, yung katumbas mismo bonus lang ng ano. sa Kasi US. hindi mo maituturo na bonus yung ano eh, yung 13th month eh. Kasi Oo. dinoble lang yung sahod mo. Yung bonus, nakadepende yan sa kinita ng company, di ba? Oo. Depende Tapos sa kinita ng i-divide. company at sa performance mo. Tsaka kung gaano ka kagaling snip-snip. Sa assessment. Kung gaano kakagaling tsumupa ng boss. Oo, sumipsip. Yun yung sip-sip eh. No? Doon ba nagsimula yung sip-sip? Sa ano? Kinupa mo yung amo mo. Pwede, oo nga, no? Sumipsip ako kay boss, no? Diba? Ano kaya yung ano nun? Pwedeng yun nga siguro yung ano nun, pinanggalingan nun. Kasi Lalo hindi na ko kung maiisip eh, sip-sip. Sip-sip. Diba? No? Ba't nga Baka kaya yun nga. naging sip-sip? Baka doon nga Historical. nanggaling. Sino pa yung amo? Yung Sino pa yung amo? Oo nga, pwede. Pwede. Kahit sa Galing, Diba? galing. Ngayon ko lang naisip yun ah. Mapababae mo pala Ano lang. nga, hindi ko naisip eh. Sip-sip pa din eh. Diba? Sip-sip. Tapos pag lalaki yung sumisisip, baka sa showbiz nagsimula yun kasi yung mga manager, di ba? Mga talent, mga bakla. Oo nga. Wag yung Yan. inaano So, mga yan. bakla, buta, di ba? Yung nga, kanina pinag-uusapan namin Booker T nung wala ka. Pinag-uusapan namin Tito Fermin sa Miss You may sumaling ang trans. Nabuto mo ba yung pinag-uusapan Oo, namin diba? yun? May trans sa ano, Pero dalawa na eh. nabasa ko kanina sa chat, sa GC. Sakto, Sa no, Netherlands. nagbabati si Booker T. Naghahanap siya ng contestant. Yun yung napagkataong pinagbatihan niya. Yung mga Hindi ko trans. man nakita yung picture. May picture ba? Patingin nga. Mukhang lalaki pa rin talaga. Talaga? Ang Nakita mo ba? testosterone nila. Seryoso? Testosterone. Mahanap Mapanga. na mamaya. Parang ganun, mapanga. Makita mo yung cheekbone, iba kakaiba. Iba talaga yung bone structure ng lalaki. Nangangamoy testosterone. Tain na. From miles away. Alam mo. Ay, nako. Yan yung Miss Universe. Pero sabi, yung may-ari daw ng Miss Universe nag-file ng bankruptcy eh. Oo nga, yun ang alam ko bali-balita eh. Pero hindi ko nga Diba? alam kung ano nangyari doon. Kasi ang dami Di ba yan? ng Tay ang yata niyan eh. Na Miss Ang- Universe? Ang dami na kasi nakikialam dyan sa sa takbo ng pageant eh. Kumbaga, sa akin kasi, ba't di na lang kaya nila hayaan yung traditional? I mean, I don't have anything against sa mga, Oo. di ba? Parang, kung hindi naman, kumbaga, if ain't broken, why fix it? Di ba? Nakasanayan Oo. na dating ganun. Wala namang problema, bakit kailangan baguhin? Oo nga. Yun, Tsaka opinion ko lang. tuloy, explain mo, diba, na bakit may trans. Di sana gumawa na sila ng trans universe. Exactly. Oo nga, Miss no? Trans Pwede. Universe. Pero tama ka, Para, Tito Fermin na Tay nga, yung JKN Group Tay. yung pangalan. Oo, Tay? Tay so sila. nga, Tay Mid. nag-file na nga siya ng bankruptcy. Akalain mo, tayo pala may pakana ng Miss Universe na. Nakala ko US. Hindi, yung ngayon. Pero Hindi. dati US. May-ari, Kasi sila, naging Trump may-ari dati, pa diba? si Donald Si Trump. Trump. Oo, si Trump yung isa sa mga naging may-ari nito dati. Oo. May-ari ng Miss Universe. Di ba alam yun, Booker T? Hindi ko alam yun. Tapos binenta niya lang din sa Thai. Hindi ko na alam kung saan napunta yung trail nun, kung sino yung mga sumunod. Pero dati isa si Trump sa mga naging may-ari. Magkano kaya binenta niya yun? Malaki. Siguro yun yung pinakbo niya nung
kumandidato siyang presidente. Sa totoo lang dyan ako bilib kay Trump sa negosyo. Negosyo Pagkatapos talaga. ng negosyo, wala na. Yun lang. Oo. Sa negosyo lang ako bilib sa kanya. Saka magaling siyang sa mga tawag dito, mga ibang leaders. Magaling siyang makisama, mambola kumbaga. Kasi nga, negosyante siya eh. Magaling siya negosyante. Yun, negosyante. Yun Hindi ang naman masasabi yung ko sa tipong kanya. hindi naman yung tipong kiss ass si Oo. Trump. Pero ang problema lang talaga sa kanya, yung kupal talaga siya, yun yung Pero at talaga. least di siya nagmumura sa TV. Saka hindi niya Oo. minumura yung mga tao, di ba? Mayroon tayong kilalang nakakainis ganyan eh. Diba? Nakakainis isipin, tama si Trump dun sa mga pinagsasabi niya, no? Nakakasar lang siya talaga. Tama siya sa mga pinagsasabi niya. Yung lang, yung pagsabi niya lang kasi hindi maayos, ang puta, parang kulang din sa sarcastic ang dating. Which is tama naman eh. Oo. Hindi naman siya basta nagiging sarcastic lang, totoo naman yung sinasabi Ang niya. yabang, sarcastic, tsaka ang yun. yabang kasi. Ang yabang. Yung delivery niya lang talaga, masakit din to. Mayabang. Kumbaga pag ikaw kausap niya, tagos, parang kupalpal ka. Pero ngayon, di ba, parang, oo nga. Yung isa dyan puta, umiiyak-iyak na ngayon kasi nga nawalan ng pondo. Pero anyway, another topic for another day yun. Oo nga. Baka Sunod naman yan. Baka high blood din ako dito eh. Sige, ano na muna tayo? Wrap up na rin muna tayo bago tayo maubusan ng oras ito sa booking inang Zoom na panghampas lupa. Pero dun sa nag-post yung sa Reddit, good luck sa'yo kung excited ka na sa corporate world mo. Sana ma-enjoy mo nga. Ano yun? Awit loaded gege. Awit loaded gege. Sige, baka kasi pag nagkatrabaho na siya, maging expression talaga awit. Yan, awit ka tuloy ngayon. Gege. Hintayin natin yung mga post niya, mga after 3 years yan. Ganyan. Yan, sige. Baka mga nakailang kumpanya na yan. Nakailang lipat na. Job hopping na yan. Kawawa naman. Bago tayo matapos, naalala ko, may office mate ako dati, UP graduate. Pangarap niya daw talaga mag-call center agent. Pero, promise, yun daw pangarap niya dati. UP student yun tapos tumanda nga, yung nalalamunan. Tumanda na. Tingin ko wala na siya sa BPO. Akala ko sabihin niya, pangarap niya lang magbate. Ano yan? Babae ba yan? Babae? Hindi ko nasasabihin. Hindi. Baka nakikinig. Napapansin ko lang kasi kapag di ba yung mga babaeng dati sabi niya, ever since nag-aaral siya, gustong-gusto niya na maging BPO employee. Gusto niya daw sa call center. Ayos Pero sa mga ewan ko yung mga parang mga mga babaeng empleyado ng BPO, yung mga inugatan na talaga, nagiging obese, no? Oo, kasi naman stress, tapos ilang oras ka lang nakaupo. Oo. Sino ba hindi ka? Kahit ako doon ako tumabo I don't have anything against sa BPO kasi dyan, hanggang ngayon, parang ganyan pa din ang trabaho ko eh. Iba nga lang setup. Kaya, wala namang something against kapag yung kasi nakaka-stress talaga yung trabahong BPO. Oo. Mukha lang madali, pero hindi siya madali talaga. Oo. Mas madali pa actually maging janitor sa totoo lang kaysa sa nakisweldo. Wala kang sweldo sa BPO, which is dapat lang talaga dahil sa sobrang stress pucha. Doon talaga dun kabayaran Ayun, sige. Bayad ng yun. Chill lang muna tayo. At hanggang sa susunod na episode. Nicaragua ulit. Miss Nicaragua, congrats sa mga Philippines na kahit paano nakaabot ng top 10. Congrats pa rin kay Michelle D. Mabot ng top 10? Maganda si Michelle D, di ba? Kahit di ka nakikinig sa podcast namin. Okay, hanggang sa susunod sa susunod na episode na hanggang sa susunod ng episode ng Thunder! Hindi ba magkasabay-sabay? Ang pangit na exit natin. Si yung sanay na sanay dyan sa si recording pa rin ba tayo? Recording pa rin. Yan, ulit. Thunder! Bye-bye! Bye!